Tayo mga sa nagka-problema tayo. Ayaw na gumana yung reverse. Ngayon titingnan natin kung anong naging problema. Kasi ayaw na gumana ng reverse. Nung napansin ko kasi to, walang langis yung yung dito sa may transmission. Siguro yung nag-change oil nito, kasi unang nag-change oil ako eh. Tapos nung pangalawa, tinamad ako, pina-change oil ko na lang doon sa mekaniko. Siguro hindi siya nalagyan ng langis sa may transmission. Kaya nung hinahanap ko yung dahilan bakit walang reverse, pansin ko siya na wala siyang langis. Ngayon tingnan natin, baka durog-durog na yung nito, yung mga gear sa loob. Binaklas na namin kanina yung gulong, pati itong tsaka propeller. Madali lang naman sa tanggalin. May radiator pala ito. Tumuka na. Kita natin ang Sige, tagalin mo na. ay Ayan na. Open sesame. Sana. sumasabit daw eh. Sumasabit. Ito mga sangkay ang naging problema. Kaya ayaw mag-reverse. Wala namang problema yung yung mga gear niya. Ito yung reverse gear, buo naman siya. Tsaka yung idle gear, buo. Ito yung naging problema. Ito. Pudpud na. Ayan o. Malalim na siya. Kita ba sa video? Yan na. Malalim na, kailangan mapalitan. Yung problema, ito yung pisa na wala akong nabili. Kasi ang nabili ko lang yung idle gear at saka yung reverse gear. Kasi yun nga ang pinaghinalaan ko na may sira. Yung pala, ito lang pala. Naubos siya. Yung mga bearing, okay pa naman. Ito lang talaga. Dito sa selector yata ang tawag dito. Reverse selector. Kasi yung mga gear niya, buong buo naman siya eh. Wala kang damage. Tingnan natin. Baka nakikita rin natin na Ito yung idle gear niya, buo din. ito ang panglas ng bolt. Tayo maghuhugot. Wait, bakit ko maghuhugot? Laglag ang ihe. Ay, ano to? Para mabili mo lang. Baka ganun lang talaga siya. Selector gear. Problema nga, wala tayong nabili nun. Dahil ang inaasahan nga natin na may sira yung idle gear at saka yung reverse gear. Yun lang na order ko.
Kasi mga ilang days din yan bago dumating order eh. Kailangan na namin gamitin to sa linggo ng madaling araw. Pupunta na naman kami dun sa Paki, Laguna. Tutuloy namin yung ginagawa namin dong bunker para sa paghahanda sa gera sa China. Na. Yung mga sangkay yung nasira. Yan o. Yan naman yung nabili nating bago. Ayan. Kita ba? Ito naman yung bago natin. Lapit. Okay na. Kunti lang. Kunti lang, tama na yun. Okay na. Ito yung luma na reverse gear. Ito naman yung bago na nabili ko. Pero itong luma para wala naman po siyang problema. Buo naman yung mga gear niya. Tapos dito yung pinakakanal okay naman. Kaso lang dahil sa nakabili ako ng bago, kaya ito na rin kakabit to. Kakabit ko itong bago. Ito man. Ngayon mga sangkay, ating susubukan kung epektibo yung ginawa nating pagpalit doon sa reverse selector. Pandarin natin. Pakita ko ulit sa inyo yung ginawa akong mga pedal. Tsaka ito, accelerator. Okay pa naman, gumagana pa rin na maayos. So ngayon, baba natin yung handbrake. Buka natin ha. Gumagana na yung reverse. Ito, hilahin natin. Lagay natin sa segunda na lang. Hindi na ako gumagamit ng primera kasi sobrang lakas. Diretso na ako sa segunda palagi. Nagagamit ko lang yung primera pagka sobrang tarik na ng naakyat kong mga kalsada. Naka-reverse yan ha. Yan, nakaangat yung reverse ito. Tingnan natin kung atras. Natin umatras ha. Okay. Matras.
Magmamaniobra tayo doon. So yun mga sangkay, atin ang nasubukan kung epektibo yung ginawa natin sa pagpalit natin dun sa selector gear. Maayos naman siya, okay naman. Yun lang mga napulot nating aral dito sa sasakyan nito. Kailangan talaga kahit ipagawa mo sa iba, kailangan check mo pa rin. Tulad nung nangyari sa akin, pina-chainsail ko sa iba, yung pala hindi naman pala nalagyan ng langis dito sa may transmission. Kaya yun ang aral natin. At saka akin din natutunan na pagka walang reverse, hindi lang ang dahilan na yung hindi lang dahilan yung reverse gear o di kaya yung spring, di kaya yung pin. Doon sa mga vlog na napanood ko sa ibang vlog ay wala akong napanood doon na pwede rin pala magka-problema dahil lang doon sa selector gear na tulad ng pinakita ko. Kaya yun, sabi kasi ng mekaniko nung pinuntahan ko nung una, bumili daw ako ng pisa. Yun nga yung reverse gear tsaka idle gear. Ayan natin mga karga guys. Mga karga natin nasa taas. Sobrang haba nito. Yung mga 1 by 1 pinutulan namin sa kalahati. Ayan sa mga guys, para siyang nagkakamang, natitигatan siya. Nagkakahalsa dito sa gitna ng kabundukan ng ating Bajaj RE. Ang isang challenge pa dito dahil sa malupak yung kalsada. Pero kinakaya pa rin ni Bajaj RE. Tingnan nyo naman yung daanan na yan, no? Kanina guys, medyo nag-alala kami dahil akala namin hindi kakayanin kanina sa mataas na ahon. Dahil meron kaming mga dalang mga tubular. Pero kayang-kaya naman pala ni Bajaj RE. Ayan. Ang ating kargada guys, kita nyo naman, muli na naman natin na subukan kung gaano kalakas si Bajaj RE. Bali galing pala sa operasyon nung ang lubak natin, galing lang sa operasyon dyan sa may transmission niya dahil nga sa gumana yung reverse, kaya napilitan natin baklasin para alamin natin kung anong problema sa loob. Yun nga, nakita natin na yung dahilan pala bakit hindi gumagana yung reverse dahil sa naputput yung reverse selector. Yun ang naging resulta nung nawalan siya ng langis. Yan guys, nakarating na kami sa awa ng Diyos. Okay naman biyahe namin.
Itong mga dala nating mga tubular, mga sangkay, ay gagawin natin tong grill sa pinto tsaka sa bintana dito sa ginagawa nating bahay na nasa underground. Yan guys, pangalawa na yan na nagawa namin. Ito yung una. Sino magpapagawa dyan ng mga grills? Wala lang demandan. Mag-comment lang kayo, wala lang baranggayan. Ito guys, nagawa na kami ng bintana. Yan. Mamaya, mapakita ko sa inyo kung anong kinalabasan sa aming naging invention. Aming bintana. Ali daw, tadungin daw, ali. Yan. Tadungin mo lang. Okay. Maya update namin kayo guys pagka malapit na matapos. Ayan na guys, yung ginagawa naming bintana. Bali, nag-assemble muna kami ng ganito. Ayan. Tapos mamaya, hatiin namin yan. Papakita namin sa inyo nang kayo meron naman na matutunan sa mga trabahong matino dito kay Biyaherong Gala. Kung gusto nyong magpagawa ng mga ganitong grills, huwag lang kayong mag-alala. Mag-comment lang kayo sa comment section. Mura lang. Ayan na guys, malapit na po. Ginagawa namin grills para sa bintana. Ano? Guys, ito yung finished product sa ginagawa namin grills para sa bintana. Yan. Pakita namin kung paano sa ginawa. Ito lang yun guys. Kumuha kami ng ganito. Ito siya. Tapos sinati namin sa gitna. Pinutol namin dito sa gitna. Dito. Habay pinagdugtong ulit sa gitna. Ang ganito. Pagkaputol niya, dinugtong dito. Tapos yung kabilang hinati, dito naman siya. Baliktaran lang. Yan. Okay guys, sino magpapagawa?